Lagay ko naman yung iba. Antayin ko muna tong kumulo. Dahan-dahan lang po yung apoy. Kumukulo na po yung iba at saka yung gata. Lalagay ko na po itong ube. Halayang ube. Ay ube na condense. Hayaan ko munang kumulo lahat yung liquid mixture natin. Mas matagal po kasi ang buhay ng ube kapag ganito yung ginagawa ko. Nahayaan ko munang magtiktik o kumulo ng kumulo bago ko ilalagay yung pinaka-ube niya. Ilalagay ko na po yung ube na ginadgad ko. Ayan, nalagay ko po sa sa rep. Nag-iba yung kulay ng ibang may mga pinagputulan. Ayan. Mahina lang po ang apoy niyan. Antayin ko lang po na mag-mix lahat yan. Mahina lang po ang apoy para sigurado pong magpantay. Ganito lang po, alagaan lang po sa paghahalo para hindi po manikit o masunog yung ilalim. Yan po. Antayin po lang ma-mix ito lahat. Tapos dire-diretso lang po sa paghalo. Iwasan pong dumikit yung ilalim niya. Mahina pa rin po yung apoy ko. Sa pinakamahina po yun. Dumidikit pa rin po sa kawali. Hindi kasi siya non-stick ang napanang ginamit ko eh. Kaya dumidikit pa rin. Okay na po ito. Matagal ko na po itong niluin halo-halo.